Nang ako ay pinahiya ng aking manugang sa harap ng lahat, tinawag akong ganap na talunan. Hindi niya alam na ako ang may-ari ng bahay kung saan siya ay libreng nanirahan sa loob ng 3 na taon. Ngunit ang natuklasan ko pagkatapos noon ay mas malala pa. Siya ay kasal sa 2 lalaki ng sabay at winasak niya ang 7 pamilya bago ang sa akin. Ito ang kwento kung paano naghiganti ang isang dating investigador ng buwis sa kriminal na muntik nang sumira sa aking anak. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel at mag-iwan ng komento kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung gaano kalayo ang nararating ng aming mga kwento. Kumalansing ang tinidor ni Sofia laban sa baso ng alak bandang 9:30 ng gabi. Ang matinis at nakakainis na tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa silid-kainan bilang babala sa mangyayari. Dapat kong nahulaan mula sa nakalalason ng ngiti sa kanyang perpektong ayos na mukha na may hindi ka nais-nais na mangyayari. Sa lahat, nais kong magbigay pugay sa aking minamahal na biyenan, si Aling Maria. Anunsiyo niya gamit ang matamis na boses na palagi niyang ginagamit sa publiko, na ibinahagi lang ang kahangahangang balita na wala na naman siyang trabaho pagkatapos niyang mag-resign dahil sa kadahilanang pangkalusugan. Ang paraan niya ng paggawa ng panipis sa ere gamit ang kanyang mga daliri habang binabanggit ang kadahilanang pangkalusugan ay nagpakita ng malinaw sa kanyang intensyon. Ang kanyang perpektong pinintahang mga kuko ay sumasalamin sa liwanag ng kandila habang tinititigan niya ako ng diretso sa mata upang idagdag ang huling pasaring. Ano ang pakiramdam ng maging isang ganap na talunan sa iyong edad? Ang katahimikan na bumaba sa mesa ay napakakapal na maaari mo itong hiwain ng kutsilyo. Ang mga kasamahan sa trabaho ng aking anak na si Angelo at ang kanilang mga asawa ay nakatitig sa kanilang mga plato, nagpapanggap na hindi nila narinig ang bagong nasabi. Walang naglakas loob na tumingin sa akin, isang 54 na taong gulang na balo na inilibing ang kanyang asawa 2 taon lamang ang nakalipas. Iniabot ko ang sarili kong baso ng alak ng may katumpakan ng isang siruhano. Hindi nanginginig ang aking mga kamay kahit isang segundo. 3 dekada ng pag-iimbestiga sa mga kriminal sa pananalapi para sa ahensya ng buwis ang nagturo sa akin na manatiling kalmado kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Bueno, Sofia, sagot ko sa boses na kalmado na parang tubig kanal. Sa palagay ko ay ganun din ang pakiramdam ng malaman na ikaw ay papaalisin sa bahay na libre mong tinirhan sa loob ng 3 taon. Huminto ako ng may kalkulasyon, pinapanood ang mga kulubot ng pagkalito na nabuo sa kanyang perpektong noo. Dahil simula bukas, ikaw at si Angelo ay may 30 araw upang humanap ng sarili ninyong tirahan. Ang kanyang mukha, ang mukhang iyon na dati, inagpo-post ng mga nakangiting larawan sa internet na tinatawag ang bahay ko na amin, ay nagbago mula sa mayabang na kasiyahan tungo sa puting bangkay sa loob ng wala pang 2 segundo. Ito ay parang panonood ng rosas na nalalanta ng mabilis. Ano ang pinagsasabi mo? Hirap niyang nasabi, nawawala ang lahat ng kanyang dating kumpiyansa. Pinagsasabi ko ang katotohanan na ang bahay na ito, ang pinagkaguluhan mong palamutian, ay akin, hindi kay Angelo. Akin. Ngumiti ako ng matamis gamit ang parehong ekspresyon na ginamit niya kanina. Nakakatawa kung paano ang mga record ng pagmamay-ari ay pampublikong impormasyon. Ibinagsak ni Angelo ang kanyang tinidor ng malakas. Mukha siyang gulat tulad niya. Ang kawawang anak ko, palaging mapagtiwala, palaging nakikita ang pinakamabuti sa mga tao. Isa ito sa mga katangiang pinakamamahal ko sa kanya. Ngunit ito rin ang pinakamasakit sa kanya. Inay, ano? Oh, mahal, hindi ba sinabi sa iyo ng asawa mo na dahil hindi ka qualified para sa mortgage dahil sa iyong mga pautang sa pag-aaral, binili ko ang bahay na ito ng cash? Ang pangalan mo ay wala sa titulo, hindi kailanman. Tumayo ako at inayos ang aking navy blue na damit, ang sabi ni Mang Roberto, aking yumaong asawa na bumagay sa aking mga mata. Gustong-gusto sana ni Mang Roberto ang sandaling ito. Hindi niya kailanman nagustuhan si Sofia, bagaman napakagalang niya para sabihin ito ng malakas.
Sofia, partikular na nakakainis ka ngayong gabi, kaya hayaan mong linawin ko. Mayroon kang eksaktong 30 araw upang mag-impake ng iyong mga gamit at humanap ng ibang matitirhan. Iminumungkahi kong simulan mo nang hanapin ang mga lugar na talagang kaya mong bayaran sa iyong part-time na sweldo bilang yoga instructor. Paulit-ulit na bumukas at sumara ang kanyang bibig tulad ng isda na wala sa tubig. Sa paligid ng mesa ay nakita ko ang mga ngiting hirap itago sa mukha ng mga kasamahan ni Angelo. Tila hindi lang ako ang nakakahanap kay Sofia na nakakainis. Hindi mo lang kami pwedeng paalisin, sa wakas ay nasabi niya. Sa katunayan, kaya ko. Iyan ang tawag sa pagiging isang may-ari, mahal. Dapat mong tingnan yon. Kinuha ko ang aking bag at shawl, nararamdaman ng isang nakapagpapagaling na init na umaakyat sa aking dibdib. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na talagang naramdaman kong kontrolado ko muli ang sarili kong buhay. Salamat sa isang kaaya-ayang gabi, sa lahat. Angelo, mag-uusap tayo bukas kapag may oras ka nang iproseso ito. Sofia, sisimulan kong tingnan ang mga listahan ng apartment kung ako ikaw. Malupit ang merkado ng upa sa panahong ito ng taon. At sa gayon ay lumabas ako sa sarili kong silid-kainan. Nang nakataas ang noo, iniiwan ng isang babae na natuklasan lang na ang karma, tulad ng isang masarap na alak, ay pinakamahusay na inihahain sa tamang temperatura. Kinabukasan ng umaga, umupo ako sa aking sunroom na may kape at pahayagan. Ang sikat ng araw ng umaga ay sumasala sa mga kurtina ng puntas na pinili ni Mang Roberto bago siya namatay. Bandang 7:15 ng umaga, nagring ang aking telepono. Inay, ano ang nangyari kagabi? Ang boses ni Angelo ay matigas, pagod. Na-imagine ko siyang naglalakad-lakad sa kusina, hinahaplos ang kanyang buhok, tulad ng ginagawa niya simula noong 5 taong gulang siya. Ilang bagay ang hindi nagbabago, gaano man karaming taon ang lumipas. Bastos na salita, Angelo, mahinahon kong babala. At sa palagay ko ay alam mo eksakto kung ano ang nangyari. Nagpasya ang asawa mo na ipahiya ako sa harap ng isang silid na puno ng mga estranghero. Kaya ipinaalala ko sa kanya ang kanyang lugar sa mundo. Hindi mo kami maaaring paalisin sa aming bahay. Hindi iyon ang bahay mo, mahal. Hindi kailanman. Ibinaba ko ang aking tasa ng kape at ipinikit ang aking mga mata sandali, nagtitipo ng lakas upang ipaliwanag ang katotohanan na matagal ko nang itinago. Naaalala mo ba 3 taon na ang nakakaraan noong ikaw at si Sofia ay naghahanap ng bahay? Na-excite ka ng sobra sa maliit na bahay na iyon sa Los Olmos Street? Ngunit hindi inaprubahan ng bangko ang iyong mortgage dahil sa iyong pautang sa pag-aaral. Ang katahimikan sa kabilang linya ang tanging sagot na natanggap ko. Ang hindi mo alam ay hindi ako pumirma para sa pautang, Angelo. Binili ko ang bahay na ito ng cash, 23.1 milyong piso mula sa life insurance policy ng iyong ama. Ngunit ang mga bayad sa mortgage ay ang binabayaran mo sa akin bilang upa. Bawat buwan, sa loob ng 3 taon, nagbabayad ka ng upa sa akin, hindi sa bangko. Ang katotohanan ay lumutang sa pagitan namin tulad ng isang mabigat na ulap. Hindi ko kailanman nais na malaman niya. Gusto kong maramdaman ng aking anak ang pagmamalaki sa pagkuha ng kanyang sariling bahay kahit na ito ay isang ilusyon lamang. Isinulat ko ito sa aking pangalan dahil gusto kong protektahan ang aking pamumuhunan. Isang matalinong desisyon sa tingin ko. Bakit hindi mo sinabi sa amin? May kung anong nasa kanyang boses, hindi galit kundi tunay na pagkalito. Dahil gusto kong maramdaman mo na ikaw ay tumatayo sa sarili mong mga paa. Gusto kong magkaroon ka ng dignidad, pagmamalaki sa iyong mga nagawa. Huminto ako, nararamdaman ang bigat ng mga salitang susunod. Ngunit ang dignidad at pagmamalaki ay kinikita, Angelo. Hindi ito ibinibigay at tiyak na hindi ito nabibili. Sabi ni Sofia na naghihiganti ka. Maraming sinasabi si Sofia. Karamihan sa mga ito ay kasing halaga ng kanyang mga sertipikasyon sa yoga. Siya ang asawa ko, inay. Oo, siya. At ako ang ina mo. Ngunit hindi ito tungkol sa pagpili ng panig, mahal. Ito ay tungkol sa paggalang, sa pangunahing kagandahang asal ng tao.
Ang sumunod na katahimikan ay mahaba at masakit. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay mas mahina, halos parang bata. Ano ang gusto mong gawin namin? Gusto kong humanap ka ng sarili mong lugar, maging kwalipikado para sa sarili mong mortgage, bumuo ng sarili mong buhay nang hindi ako ginagamit bilang safety net na maaari mong abusuhin. Bahagya kong pinahina ang tono ko dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak, ang batang kinalung ko sa aking mga bisig sa napakaraming gabi. Angelo, mahal kita. Palagi kitang mamahalin, ngunit hindi ako magpapagamit tulad ng basahan sa sarili kong bahay ng isang babae na hindi kailanman nagtrabaho ng buong araw sa kanyang buhay. At kung hindi tayo makahanap ng lugar sa loob ng 30 araw, kung gayon, maghanap kayo. 35 ka na, Angelo? Panahon na para kumilos ka ng ganoon. Nang ibaba ko ang telepono, naramdaman ko ang kakaibang halo ng kalungkutan at ginhawa. Minsan ang pagmamahal ng isang ina ay nangangahulugang paggawa ng mahihirap na bagay para lumaki ang ating mga anak kahit na sila ay matatanda na. Lumitaw si Sofia sa aking pintuan, bandang 2 na adyos ng hapon kinabukasan. Nakasuot siya ng designer workout clothes na malamang ay mas mahal pa sa kinakain ng karamihan sa mga tao sa isang buwan. Sa kanyang mga kamay ay isang murang buke ng bulaklak mula sa supermarket na matatagpuan sa discount section malapit sa kahera. Ang ritual ng alok ng kapayapaan. Nakita ko na iyan noon. Ito ang kanyang paboritong taktika kapag napagtanto niyang lumampas siya sa limitasyon at kailangan niyang umatras ng may estratehiya. Aling Maria, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Lumampas sa akin upang makapasok ng hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang kanyang katawan na hinubog ng yoga ay gumalaw ng may nakakainis na tiwala sa sarili ng isang taong hindi kailanman nakaranas ng tunay na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Mangyaring, huwag kang mahihiya. Mahinahon kong sabi, isinasara ang pinto sa likod niya. Inilapag niya ang mga bulaklak sa mesa ng pasukan at humarap sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay isang pinag-insayuhang halo ng pagsisisi at determinasyon. Isang pagganap na malamang ay gumagana ng mahusay kay Angelo, ngunit sa akin ay parang pekeng pera. Gusto kong humingi ng tawad para kagabi. Lumampas ako sa limitasyon. Oo, lumampas ka. Nasa ilalim ako ng maraming stress kamakailan. Hindi maganda ang takbo ng studio ko, at sa mga pista opisyal at lahat, hinayaan niyang lumutang sa ere ang dahilan. Ang iyong yoga studio na in-launch mo 2 taon na ang nakaraan? Tumaas ang isang kilay ko. Ang hindi kailanman nagkaroon ng kahit isang nagbabayad na kliyente? Bahagyang nagkalamat ang perpektong komposisyon ni Sofia. Isang maliit na bitak ang lumitaw sa kanyang maingat na itinayong harapan. Nangangailangan ng oras upang makabuo ng isang client base. Sigurado ako, tumawid ang aking mga braso. Sabihin mo sa akin, magkano ang ipinuhunan ninyo ni Angelo sa iyong negosyo na iyan? Isang pagtatantya. Hindi ko nakikita kung paano ito may kaugnayan. Pagbigyan mo ako. Gumalaw siya ng hindi komportable. Ang kanyang designer sneakers ay kumakalansing sa sahig na kahoy na pinakintab ko kaninang umaga. Marahil 825,000 piso para sa kagamitan, marketing, sigurad. Tumango ako ng nag-iisip. 825,000 piso sa isang negosyo na walang kinikitang-kita habang libre kang naninirahan sa isang bahay na nagkakahalaga ng 27.5 milyong piso. Lumampas ako sa kanya papunta sa kusina. Pinipilit siyang sundan ako tulad ng isang nakiusap. Ito ay isang maliit na maniobra ng kapangyarihan, ngunit minsan ang maliliit na tagumpay ang pinakamatamis. Sofia, alam mo ba kung ano ang trabaho ko bago ako nagretiro? Ikaw ay isang accountant o isang bagay na ganoon? Ngumiti ako sa loob. Tipikal sa kanya na ipagpalagay na ako ay isang matandang babae lang na nagtatrabaho sa mga numero. Ako ay isang Certified Financial Investigator para sa Bureau of Internal Revenue. Sa loob ng 32 taon, nag-specialize ako sa pagsubaybay sa mga fraudulenting gastusin ng negosyo at hindi idineklarang kita. Nilagyan ko ng tubig ang takure
Ang aking mga galaw ay sinadya at kalmado. Binibigyan ng oras ang aking mga salita upang maipasok sa kanyang isip. Kaya kapag sinabi mo sa akin na ang iyong yoga studio ay walang nagbabayad na kliyente, nakakatawa iyon dahil ayon sa iyong mga post sa social media ay nagbibigay ka ng mga pribadong sesyon sa ilang napakamahal na bahay, sa ilang napakayamang kapitbahayan. Nawala ang kulay sa mukha ni Sofia. Ito ay parang panunood ng kandila na pinapatay. Iyon ay mga kaibigan lamang na tumutulong sa akin na magsanay. Mga kaibigan na nagbabayad sa iyo ng cash under the table, hindi idineklarang kita. Humarap ako sa kanya, nakasandal sa kitchen counter kung saan napakaraming beses akong naghanda ng hapunan para sa kanya at kay Angelo. Magkano ng cash, Sofia? Isang tansya. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sa palagay ko alam mo. Sa palagay ko ay nagpapatakbo ka ng isang maliit na under-the-table business. Nagtuturo ng yoga sa mga nababato na may bahay na nagbabayad ng premium rates para sa kaginhawaan ng hindi na kailangang magmaneho papunta sa isang studio. Lumapit ako sa kanya. Ibinaba ang boses ko upang kailangan niyang pilitin ang sarili na marinig ako. Sa palagay ko ay kumikita ka ng malaki. Sa totoo lang, hindi mo lang idineklara. Nanginginig na ngayon ang mga kamay ni Sofia. Hindi siya sanay na maging biktima. Sa kanyang maingat na orkestradong mundo, siya ang laging mandaragit. Hindi mo mapapatunayan ang anuman. Hindi ko? Ang iyong telepono ay may GPS tracking. Ang iyong sasakyan ay may GPS tracking. Mayroon akong 32 taon ng karanasan sa pagsubaybay sa mga tax evader at mayroon kang teknolohikal na sophistication ng isang teenager. Ngumiti ako ng kaaya-aya tulad ng ginagawa niya kapag gusto niyang makuha ang isang bagay mula kay Angelo. Bukod pa rito, nagpo-post ang iyong mga kliyente tungkol sa kanilang mga sesyon sa sarili nilang mga social media account. Tinatag ka nila, Sofia. Pinapasalamatan ka nila sa iyong pangalan. Binabanggit pa nga nila kung gaano nila kamahal ang kanilang pribadong instruktor. Bumagsak siya sa isa sa aking mga upuan sa kusina na wala na ang lahat ng pretensyon. Hindi na siya ang kumpiyansang manugang na dumating na may murang bulaklak at walang laman na dahilan. Siya ay isang defrauder lang na nabuking. Ano ang gusto mo? Gusto kong maintindihan mo na hindi ako isang walang laban na matandang babae na maaari mong tapakan. Hindi ako ang iyong basahan at hindi ako ang iyong tiket sa pagkain. Nagbuhos ako ng mainit na tubig sa mga tibag. Ang kilos na pambahay ay hindi akma sa tindi ng aking boses. Gusto kong malaman mo na kung sakaling kakausapin mo ako sa paraang ginawa mo kagabi, hindi lang kita papaalisin sa aking bahay. Ibibigay ko ang iyong hindi idineklarang kita sa BIR na may dokumentasyon. Hindi ka maglalakas loob. Ngunit pareho naming alam ang katotohanan. Maglalakas loob ako. At nawala na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan na inakala niyang mayroon siya. Nang gabing iyon, mag-isa lang na dumating si Angelo. Ang kanyang mukha ay lukot, may malalalim na maitim na bilog sa mata na wala roon noong nakaraang araw. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa living room armchair na dating inuukupan ng kanyang ama, mukhang mas matanda kaysa sa kanyang 35 taon. Sinabi sa akin ni Sofia ang tungkol sa pag-uusap ninyo kanina. Sinabi niya sa iyo ang tungkol sa kanyang cash business? Sabi niya binabantaan mo siya na ire-report sa BIR dahil sa ilang klase ng yoga. Pinag-aralan ko ang mukha ng aking anak, naghahanap ng mga senyales ng pagkaunawa, na marahil ay sa wakas ay nakikita niya na ang lampas sa panlabas na anyo ng kanyang asawa. Ilang klase ng yoga na nagre-resulta sa hindi idineklarang kita ay tax evasion, Angelo. Hindi ito isang libangan kapag naniningil ka ng 4,125 piso bawat oras. Tinaas niya ang kanyang ulo, tunay na pagkagulat sa kanyang mga mata. 4,125 piso bawat oras? Hindi mo alam? Pinanatili kong mahinahon ang boses ko. Walang saysay na tusukin ng kutsilyo. Si Angelo ay sa wakas ay nagsisimula ng makita kung sino talaga ang kanyang asawa. Nagbibigay siya ng 6 hanggang 8 pribadong sesyon bawat linggo sa nakaraang taon. Iyon ay halos 220,000 piso sa hindi idineklarang kita.
Matagal na nanatiling tahimik si Angelo, kinakalkula ang mga numero sa kanyang isip. Ang katahimikan ay sinira lamang ng tiktak ng lumang orasan sa dingding, isang regalo sa kasal na natanggap namin ni Mang Roberto halos 4 na dekada na ang nakaraan. Sinabi niya sa akin na halos wala siyang kinikita, na ang negosyo ay bumabagsak. Ang negosyong idineklara niya sa kanyang buwis ay bumabagsak. Ang negosyong talagang pinapatakbo niya ay medyo matagumpay. Ininom ko ang aking tsaa, binibigyan siya ng oras upang iproseso. Ang mga paghahayag minsan ay nangangailangan ng espasyo upang makahinga. Angelo, kailan mo huling nakita ang bank account ni Sofia? Mayroon kaming magkahiwalay na account. Sabi niya, mas maganda iyon para sa pagbuo ng kredito ng kanyang negosyo. Magkahiwalay na account, syempre. Nagsisimula akong maintindihan ang buong larawan ngayon at ito ay mas pangit kaysa sa akala ko. Ang aking anak ay hindi lamang isang niloloko na asawa, siya ay biktima ng isang mahusay na binalak na operasyon. Mahal, umupo ka. Kailangan nating pag-usapan ang ilang bagay. Sa susunod na oras, ginabayan ko ang aking anak sa katotohanan ng kanyang kasal. Ang nakatagong kita, ang pag-iwas sa buwis, ang katotohanan na nabubuhay siya sa kanyang sweldo bilang guro habang nagtatago ang kanyang asawa ng pera sa mga account na hindi niya alam. Pakiramdam ko ay isang idiot, sa wakas ay sinabi niya, nakatakip ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ka idiot, mapagtiwala ka, may pagkakaiba. Huminto ako, maingat na pinipili ang aking mga salita. Ito ang aking anak at sa kabila ng lahat, kailangan kong protektahan ang kanyang puso kahit na sinisira ko ang kanyang mga ilusyon. Ngunit Angelo, kailangan mong maintindihan na hindi lang ito pera. Ito ay tungkol sa pangunahing pandaraya. Niloloko ka ng iyong asawa tungkol sa kanyang kita sa loob ng mahigit 1 taon. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ako ang magdedesisyon niyan. Ikaw ay isang matanda na. Tumayo ako, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng aming pag-uusap. Sapat na ang nasabi ko para sa isang gabi. Ngunit anuman ang desisyon mo, mayroon kang 26 araw para humanap ng bagong matitirhan. Hindi magbabago ang deadline na iyon. Paano kung ayusin namin ni Sofia ang mga bagay-bagay? Tumingin ako sa aking anak. Tiningnan ko siya ng totoo. Umaasa pa rin siya sa isang fairy tale ending. Naniniwala pa rin siya na kayang pagtagumpayan ng pag-ibig ang lahat. Siguro kaya, pero hindi ko alam. Kung gayon ayusin ninyo sa sarili ninyong bahay, sa sarili ninyong mortgage, gamit ang inyong sariling pera, at lahat ng ito ay idedeklara sa tamang awtoridad. Hinalikan ko ang kanyang noo sa parehong paraan na ginagawa ko noong maliit pa siya at mas simple ang mundo. Noong kaya ko siyang protektahan mula sa lahat, sa isang yakap lang at isang kwento bago matulog. 26 araw, Angelo, seryoso ako. 3 araw pagkatapos, nagawa ni Sofia ang kanyang pangalawang pagkakamali. Nagdala siya ng mga reinforcement. Nasa hardin ako, nagpuputol ng huling mga rosas sa taglamig nang pumasok ang isang itim na BMW sa aking driveway. Ang mahinang ugong ng luhong makina ang nag-anunsyo ng kanilang pagdating bago ko pa sila makita. Naunang lumabas si Sofia, ang kanyang buhok ay perpektong ayos, nagniningning sa sikat ng araw ng hapon. Sumunod sa kanya ang isang mas matandang babae na may mamahaling suit na naglalakad nang may tiwala na kilos ng isang taong sanay na makakuha ng gusto niya. Aling Maria, ito ang aking ina, si Aling Patricia Reyes. Anunsyo ni Sofia na parang ipinapakilala ang bisitang miyembro ng royalty sa mga karaniwang tao. Si Aling Patricia Reyes ay lahat ng ninanais ni Sofia na maging perpektong ayos, naka-designer at naglalabas ng uri ng awtoridad na nagmumula sa hindi kailanman nakarinig ng hindi sa kanyang buhay. Tiningnan niya ang aking simple, isang palapag na bahay na parang may tumitingin sa isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Ginang Perez, sa palagay ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang boses ay may matalas na awtoridad ng isang taong sanay makitungo sa mga mas mababa. Ipinaliwanag sa akin ni Sofia ang sitwasyon at, sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi ka makatwiran.
Ibinaba ko ang aking mga gunting sa hardin at inalis ang aking mga guwantes nang walang pagmamadali. Hindi kailangan magmadali. Ang mga taong tulad ni Aling Patricia Reyes ay nabubuhay sa takot at pagkaapuran ng iba. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahang iyon. At ano ang sitwasyong iyon, Ginang Reyes? Itong kalokohan tungkol sa pagpapaalis, sina Sofia at Angelo ay naninirahan dito sa loob ng 3 taon. May karapatan sila. May karapatan sila bilang mga umuupa na ang kontrata ay pinili kong hindi i-renew. Ang ngiti ni Aling Patricia ay matalim na parang talim. Sa katunayan, may karapatan sila bilang mga miyembro ng pamilya na nag-ambag sa tahanan na ito sa loob ng maraming taon. Pinanatili ni Sofia ang property na ito, pinaganda ito, ipinuhunan ang kanyang oras at enerhiya upang gawin itong isang tahanan. Kaya iyon ang anggulo na sinusubukan nila, ang sweat equity, pagpapabuti sa property. Ang pag-aangkin na si Sofia ay sa paanuman ay nakakuha ng bahagyang pagmamay-ari sa pamamagitan ng kanyang mga kontribusyon. Kawili-wiling teorya, sabi ko nang hindi nababahala. Sabihin mo sa akin, Ginoong Reyes, ano ba ang eksaktong naiambag ni Sofia sa tahanan na ito? Pinamahalaan niya ang mga gastusin sa bahay, inayos ang maintenance, pinangasiwaan ang mga renovasyon. Sa pera nino? Ang tanong ay lumutang sa ere tulad ng usok mula sa apoy. Ang kumpiyansang ngiti ni Aling Patricia ay bahagyang nag-alinlangan, isang maliit na bitak sa kanyang baluti ng katiyakan. Hindi ko sigurado kung naiintindihan ko. Bawat renovasyon, bawat pagpapabuti, bawat tawag sa maintenance ay binayaran ng aking pera. Ginoong Reyes, hindi nag-ambag si Sofia ng kahit isang piso sa tahanan na ito sa loob ng 3 taon. Naglalaro siya ng bahay-bahayan gamit ang pitaka ng ibang tao. Lumapit ako sa kanya. Ang boses ko ay kalmado at nasusukat. Nagbigay siya ng mga serbisyo, ang parehong serbisyo na maaring ibigay ng sinumang umuupa, pangangalaga sa ari-arian na kanyang tinitirhan, hindi sapat na dahilan para sa mga karapatan sa pagmamay-ari. Nagsisimula ng gumuho ang harapan ni Aling Patricia. Dumating siya dito na umaasang takutin ang isang nag-iisang balo. Sa halip, kaharap niya ang isang taong gumugol ng 3 dekada sa pakikitungo sa mga taong mas sopistikado kaysa sa kanyang anak. Bukod pa rito, patuloy ko, ang boses ko ay kaaya-aya tulad ng isang linggo ng umaga. Curious ako tungkol sa mga record ng negosyo ni Sofia. Ibinibigay ba niya ang lahat ng kanyang kita sa iyo, Ginoong Reyes, kapag ginagawa mo ang kanyang mga buwis, at sa palagay ko ay ginagawa mo dahil sa iyong pag-aalala sa kanyang mga pinansyal na usapin. Kasama ba rito ang mga cash payment mula sa kanyang mga pribadong sesyon ng yoga? Namutla si Sofia. Mukhang tunay na naguluhan si Aling Patricia. Anong cash payment? Ngumiti ako ng matamis. Marahil ay dapat mong tanungin ang iyong anak tungkol sa under-the-table business na mayroon siya, na medyo matagumpay. Sigurado ako na ang BIR ay magiging interesado rin na malaman ito. Humarap si Aling Patricia kay Sofia na parang gustong lumubog sa lupa. Ano ang pinagsasabi mo? Wala po, inay, ilang pribadong klase lang. Ilang pribadong klase na kumikita ng halos 220,000 piso bawat buwan sa hindi idineklarang kita. Kapaki-pakinabang kong nilinaw. Ngunit sigurado ako na ito ay isang pagkakamali lamang. Nangyayari ang mga bagay na iyon. Ang katahimikan na sumunod ay kasing tamis ng pulot. Ina at anak na nahuli sa kanilang sariling sapot ng kasinungalingan at pag-iwas sa buwis. Si Aling Patricia Reyes na dumating dito upang takutin ako ay biglang naharap sa posibilidad na ang kanyang anak ay isang kriminal. Sa palagay ko tapos na ang usapang ito, sa wakas ay sabi ni Aling Patricia, kinokolekta ang huling mga bahid ng kanyang dignidad. Sa tingin ko tama ka, tumango ako. 23 araw, Sofia, huwag mong kalimutan. Pinanood ko silang sumakay sa BMW at umalis sa aking driveway. Ang labanan ay napanalunan, ngunit may kung anong nagsasabi sa akin na malayo pa ang digmaan.
Ang paghahayag ay dumating isang Martes ng hapon, nakabalot sa trivial na balot ng isang maling naipadala na text message. Nasa kape ako kasama ang aking kapitbahay na si Aling Elena nang mag-vibrate ang aking telepono na may notifikasyon. Lumabas ang pangalan ni Sofia sa screen. Ngunit sa halip na tumawag, nagpadala siya ng text na malinaw na hindi para sa akin. Hindi ako makapaghintay na makita ka ngayong gabi. Magtatrabaho ulit si Angelo ng huli at ang matandang nakakabagot ay tulog na bandang 9:11 p.m. Magiging sa atin ang buong bahay. Sumilip si Aling Elena sa aking balikat habang nagbabasa ako. Lumaki ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin sa pagbabasa. Well, mahinahon niyang sabi, interesante iyon. Interesante ay isang salita para doon. Mayroon akong iba, ngunit hindi ito angkop para sa magalang na kumpanya. Nag-screenshot ako ng mensahe, pagkatapos ay nagpadala ng tugon. Sa palagay ko, gusto mong ipadala ito sa ibang tao, Sofia. Marahil ay gusto mong maging mas maingat sa iyong telepono. Dumating ang sagot sa loob ng ilang segundo. Oh, Diyos ko. Aling Maria, maaari ko bang ipaliwanag? Sigurado akong kaya mo. Umuwi ka ngayon. Pagkaraan ng 20 minuto, bumulala si Sofia sa aking pintuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa takot at pagod. Malinaw na tumakbo siya mula sa kung nasaan man siya. Aling Maria, please, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Nagloloko ka. Inilapag ko ang aking telepono sa coffee table. Ang screenshot ay nagniningning pa rin sa screen. Ang tanong ay, alam ba ni Angelo? Hindi iyon ang iniisip mo. Eksakto iyon ang iniisip ko. Niloloko mo ang aking anak sa aking bahay habang nagdadoble siya ng shift para bayaran ang iyong pamumuhay. Tumayo ako. Bawat pulgada ng aking binder na katawan ay naglalabas ng matinding galit. Gaano katagal? Hindi mahalaga. Gaano katagal, Sofia? 8 buwan, bulong niya. 8 buwan, habang si Angelo ay nagtatrabaho ng overtime para makapag-ipon para sa iyong peking yoga business, habang siya ay stressed sa pera at sa kanyang kinabukasan, habang pinagtatanggol kanya sa akin ng paulit-ulit. Ang paningin ng aking manugang, ang babaeng ito na pumasok sa aming pamilya, kumain ng aming pagkain, gumamit ng aming pera, at pagkatapos ay pinagtaksilan ang tiwala ng aking anak, ay nagpuno sa akin ng galit na napakalalim na nagulat ako. Sino siya? Hindi mo siya kilala? Subukan mong sabihin sa akin. Gumuho ang mukha ni Sofia. Alam niyang nahuli siya. Alam niyang wala nang lusot dito. Ang pangalan niya ay Marco Santos. Siya ang may-ari ng isang kumpanya ng konstruksyon. Hindi gaanong naging mahalaga sa akin ang pangalan noon, ngunit isinave ko ito para sa hinaharap na referensya. Sa aking karanasan, ang mga lalaki na may relasyon sa mga kasal na babae ay karaniwang may sarili nilang komplikasyon. Alam ba ng kanyang asawa? Ang katahimikan ni Sofia ay sapat na sagot. Nakita ko. Kaya hindi lang ang kasal ng aking anak ang sinisira mo rin ang kasal ng ibang tao. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga daliri ay nakalutang sa keypad. Ano ang pangalan ng kanyang asawa? Aling Maria, please. Ano ang pangalan niya? Sara. Sara Santos, pero hindi mo pwedeng gawin iyon. Hindi ko? Ano? Hindi ko maaaring sabihin sa kanya na ang kanyang asawa ay nakikipagtalik sa isang kasal na babae sa bahay ng ibang tao? Hindi ko maaaring ipaalam sa kanya na ang kanyang kasal ay isang kasinungalingan? Tiningnan ko si Sofia ng may buong pagkasuklam na naramdaman ko. Wala kang karapatang humiling sa akin ng anuman, Sofia, wala talaga. Kung sasabihin mo kay Sara, sisirain nito ang dalawang pamilya. Sinira mo na ang dalawang pamilya. Inaayos ko lang ang score. Huminto ako, isinasaalang-alang ang aking mga opsyon. Madaling sirain si Sofia, ngunit sasaktan din nito si Angelo sa proseso. At sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak. Ngunit bibigyan kita ng isang opsyon. Maaari mong sabihin kay Angelo ang tungkol sa relasyon mo ngayong gabi at tapusin ang kasal na ito ng may dignidad? O maaari kong sabihin sa kanya, kasama ang iyong biyenan, ang iyong ina,
At si Ginang Santos, binabalak mo akong i-blackmail. Binibigyan kita ng pagkakataong gawin ang tama sa isang beses sa iyong miserablig buhay. Lumakad ako patungo sa pintuan at binuksan ito. Mayroon kang hanggang bukas ng umaga para magdesisyon. Sa anumang paraan, malalaman ni Angelo ang katotohanan. Ang tanging tanong ay kung manggagaling ito sa iyo o sa akin. Nananatiling nakatayo si Sofia sa aking living room, hawak ang telepono na parang lifeline. At Sofia, mag-impake ka ng iyong mga gamit ngayong gabi. May relasyon ka man or wala, aalis ka pa rin sa loob ng 20 araw. Ginagawa lang nito ang lahat na mas madali para sa lahat ng kasangkot. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako sa lumang armchair ni Mang Roberto at sa wakas ay pinayagan kong maramdaman ang buong bigat ng aking natuklasan. Ang aking anak, ang aking mabait at mapagtiwala na anak ay kasal sa isang babae na nagnanakaw sa gobyerno, nagsisinungaling tungkol sa kanyang kita at niloloko siya sa bahay na binili ko upang bigyan sila ng bagong simula. Ang ilang tao, naisip ko, ay hindi karapat-dapat sa mga bagong simula. Ang ilang tao ay karapat-dapat sa eksaktong nakuha nila. Pumasok ang pickup truck ni Angelo sa driveway bandang 11:30 ng gabi, mas maaga kaysa sa karaniwan. Mula sa bintana ng aking silid ay pinanood ko siyang nakaupo sa loob ng maraming minuto bago siya sa wakas ay bumaba at naglakad papunta sa pintuan na may mabibigat na hakbang ng isang lalaking may dalang napakalaking pasanin. Naghihintay ako sa pag-uusap na ito simula nang umalis si Sofia kaninang hapon. Ang tanging tanong ay kung nakahanap siya ng lakas ng loob na sabihin ito sa kanya mismo o kung sinubukan niyang gumawa ng ilang alternatibong bersyon ng mga pangyayari. Ang mahinang katok sa pintuan ng aking silid ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Inay, gising ka ba? Pasok ka, mahal. Mukhang tumanda si Angelo ng 10 taon sa loob ng 8 oras. Ang kanyang damit guro ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay may ekspresyon ng gulat ng isang taong ang mundo ay sumabog. Sinabi niya sa akin ang tungkol kay Marco. Direkta niyang sinabi, bumagsak sa reading armchair sa tabi ng aking kama. Patawarin mo ako na narinig mo ito mula sa kanya, talaga, dahil sa tingin ni Sofia na ako ang nag-orkestra ng lahat ng ito. Na naghahanap ako ng mga paraan upang paghiwalayin tayo mula sa unang araw. Pinag-aralan ko ang mukha ng aking anak sa ilaw ng lampara. Naniniwala ka ba niyan? Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Kinuskus niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Akunwak buwan. Inay, niloloko niya ako sa loob ng 8 buwan tungkol sa pera, tungkol sa negosyo, tungkol sa lahat. Alam ko. Paano mo nalaman? Tungkol sa relasyon, ibig kong sabihin, gaano katagal ka nang naghihinala. Ipinakita ko sa kanya ang screenshot ng maling na ipadala na text message ni Sofia. Binasa niya ito ng 2 beses. Ang kanyang panga ay humihigpit sa bawat salita. Dinadala niya siya rito sa bahay namin, sa bahay mo. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon. Habang nagdadoble ako ng shift para subukang makapag-ipon para sa kinabukasan namin, dinadala niya ang kanyang kasintahan sa bahay na binili mo para sa amin. Oo, matagal na nanatiling tahimik si Angelo, nakatitig sa screen ng telepono. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Anong klaseng tao ako at hindi ako kailanman naghinala, hindi ko kailanman napansin. Ginagawa ka nitong isang mapagtiwala na tao. Ginagawa ka nitong isang mabuting tao na umaasa na ang kanyang asawa ay magiging isang mabuting babae. Inabot ko ang aking kamay at hinigpitan ng kanya. Angelo, wala sa mga ito ang kasalanan mo. Wala. Sabi niya, gusto niyang ayusin ang mga bagay-bagay, mag-therapy, magsimulang muli sa ibang lugar. At ano ang gusto mo? Gusto ko ang huling 3 taon ng buhay ko pabalik. Ayoko na maramdaman na ako ang pinakamalaking tanga na nabuhay. Tiningnan niya ako ng may mga mata na nagpaalala sa akin ng maliit na bata na dati igumagapang sa aking kama tuwing may bagyo. Gusto kong maintindihan kung paano ako nakapag-asawa ng isang taong hindi ko kilala. Ipinapakita sa atin ng mga tao kung sino ang gusto nilang makita natin, Angelo.
Ipinakita sa iyo ni Sofia ang isang taong inakala niyang mamahalin mo. Ang tanong ngayon ay kung kaya mong mahalin kung sino talaga siya. Huminto ako. Kung ako ang iyong ama, gagawin mo ba iyon? Ang tanong ay tumama ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Hindi, sabi ko ng totoo,